It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, July 29. The Senate Minority Bloc with Senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan have filed a resolution calling for a completely open bicameral process. The Minority Bloc is composed of Senators Tito Soto, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Laurel Legada, and Mig Zubiri. The resolution seeks to make BICAM deliberations publicly accessible through live streaming, disclose comparative metrics of bill versions, and release comprehensive meeting minutes. They cited alleged budget irregularities in the 2025 General Appropriations Act. Senate President Chis Escudero says the upper chamber will decide on Vice President Sara Duterte's impeachment case on August 6. Earlier, Escudero said he believes there's no need to convene the Senate impeachment court. He cited the Supreme Court's ruling that the ouster case against Duterte violated due process and that the upper chamber has no jurisdiction over it to begin with. Meantime, progressive groups staged a protest outside the Senate demanding that the impeachment trial push through. The National Police Commission, or NAPOLCOM, has found probable cause against 12 police officers linked to the case of the missing Sabongeros. The officers face administrative charges including grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. They will remain at Camp Crame as hearings proceed with possible dismissal if found guilty. And Navotas Congressman Toby Tiangco, Cebu Congressman Duke Frasco, and Bacolod Congressman Albi Benitez are forming an independent bloc in the House of Representatives. The lawmakers stressed that they are not joining the Duterte bloc, saying they remain supportive of President Marcos. Tiangco, Benitez, and Frasco abstained from voting for House Speaker during the 20th Congress's first session yesterday. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. We will still exhaust all means and measures to push the legislative agenda. Nandun pa rin kami, di ba? We will not be an opposition, I said. Ako, it's independent, but then in support of the President. National Security Advisor Eduardo Año and Executive Secretary Lucas Bersamin reaffirmed the Philippines' stance in the West Philippine Sea following the President's fourth State of the Nation address. Año said the country is reviewing its defense needs with the U.S. committed to supporting Manila's military buildup. He asserted that while the Philippines is not escalating tensions, it will not allow its sovereign rights to be violated. Meantime, Bersamin stressed that any continued aggression from China will not be welcomed by President Marcos. Ngayon, nire-review ngayon ng defense, ano pa yung mga kailangan natin doon. Katulad yan, kagagaling lang namin sa United States. Nag-commit ang si President Trump na patuloy na tutulungan yung ating pag-build up ng deterrence capability or deterrence force capabilities. So, mas lalong titindi ngayon yung ugnayan ng Philippine at saka United States when it comes to building up our defense and security posture. Hindi tayo nag-escalate. Ayaw natin na nag-escalate. Pero, hindi po pwedeng yuyurakan nila yung ating karapatan. Our position in the West Philippine Sea has remained very constant. No? Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the President will not welcome that. Sometimes accidents happen, but we are not going to move away from our mission to preserve our sovereignty, sovereign rights. And joining us this Tuesday, StoryCon's resident political heckler, Tito Rol Llamas. Good afternoon. Ano ba tayo? Banda o mga empleyado sa bangko? Empleyado sa bangko. Bank teller. Ang dami nanonood sa atin, ha? Ang dami bumati sa akin na, okay. Talaga? We watch you. Talaga? Oo. Wala kayong magawa, no? Wala kayong magawa sa But we don't have Ami Pamintuan of Oh yeah, Philstar Ami's not today. here right now.
Get well soon, Ami. Get well soon. Miss namin yung fashion kon mo. Send Sanstribal cake or something so that you feel better. Braso. Mali yata yun, di ba? Braso de Mercedes. Parang baliktad. Okay. Yeah. No, there used to be an independent opposition. Now, looks like there's going to be an independent administration block. Sa Pilipinas ka, so you haven't heard anything yet. Di ba? So to recap, they're talking about the Senate. Meron ng majority block, of course, and the Senate President is Cheese Escudero. No surprises there. And then we have the minority block. The President, the minority block leader is Senator Tito Soto. Sa House, of course, it's Speaker Martin Romualdez once again. And then House Majority Leader is Congressman Sandro Marcos. The minority leader is Libana, di ba? Libanan. Marcelino Si Libanan. Congressman, But I was making Siya reference rin yung dati. Siya rin yung siya dati. But I was making reference to yung tatlong pro-BBM na ayaw sumali dun sa majority. So ano sila? Independent, very independent. Independent administration. Hindi, very independent. Meron kasing independent majority, merong very independent minority. Sila pulong, yung mga taga Davao. Hindi sila sumama. So anong tawag sa kanila? Independent, independent majority. Very independent. Dahil meron ka ng kwan eh. Independent. Oo. Yung... So it's two independents. Or independent of majority. No, ako, I'd call them independent administration kasi they're pro-administration but they're independent of the majority. Pero meron ka pang independent from the independent. What do we call them? Doesn't that cancel? Independent nga cancel sila. Paano out the baka sabihin independent din sila. So sabihin nila, independent from the independent majority. Gets mo? So that's a House. Sa House. Sa House. So the vote for the House leadership came down to 269 for Martin Romualdez and 34 abstained. So they did not nominate anyone else for the speakership, despite the names that were floating around before the vote, like Congressman Albi Benitez, Toby Tiangco, and sino yung third? Frasco. Duke Frasco. Former Frasco. deputy speaker. Correct. So no one else nominated any of these gentlemen, and naging 269 for Martin Romualdez. And then sa Senate naman, the voting came down to 19 for Cheese Escudero and 5 for Tito Soto. At may lumabas na kwan eh. May lumabas na article eh. Na, last weekend. Tito Soto had the numbers Last at weekend, one point. Not the numbers, pero kulang ng dalawa. So, pero mukhang may mga nag-intervene na mga powerful people, kaya hindi natuloy over the weekend. So, kaya, ayun, yung nakita nila, natalo naman si Tito Soto, lumipat na sila sa majority. Baka mas marami sila makuha. Pero for a while, it was tight. Ayon doon sa article, na lumabas sa Politico. At least si Risa hindi na mag-isa. Oo nga. Kaya, tapos dalawa silang deputy minority. Deputy Minority Leader. Yes, silang Senate. dalawa ni Mig Subiri. Oo. Dating Senate President, Mig Subiri. Yeah, there we go. That's the picture of their first caucus, the Minority Bloc's first caucus today. Pero pinakamahalaga yung committee, yung Blue Ribbon. Yes, so we also now have the list Bagong of... Senator Marcoleta, siya yung mag-iimbestiga sa We know- corruption. Now have the list of the Senate committee chairmanships. First and foremost, Blue Ribbon, which is a very powerful committee. See? Yeah. Senator Rodante Marcoleta. At hindi lang yun, yung kanyang chairmanship, mukhang sa trade, tsaka Trade, economy, and entrepreneurship. Yeah. Trade, commerce, and entrepreneurship. So dalawa kay Senator Marcoleta. Then we've got, of course, agriculture. No surprises there kay Senator Pangilinan. That's something he asked for. Education went to Basic Senator Ed, kay Bam. Bam Aquino. Again, that's something that he had asked for. Ano pa ba? Energy is to Pia Cayetano. Environment to Camille Villar. I was wondering though, any idea what Malacanang feels about Dante Marcoleta being head of Blue Ribbon? Sasagutin ko ba? Rhetorical question lang. Tanong sa iyo yun. Well, Kaya tanong sa any idea. Hindi ko sinabi sa'yo. I'm not presuming that you have an idea. Well, sila yung unang iimbestigahan nun, sigurado ko, di ba? Kaya, yan yung price sa kanilang pagsuporta kay Cheese. Kay Cheese. Sa Senate President. Pero si Cheese yung namili. Oo nga eh. Kaya, directly or indirectly, may role sila dyan.
So they might reap the whirlwind. Ika nga, no? But I was wondering lang, again, I'm not presuming that you have information on this. I'm just fishing wala. for information, just in case you do have. Wala. Wala bang, I mean, di ba, although we know them to be theoretically independent of each other, but alam mo na, parating kumakatok yung isa dun sa Malacanang. Alam ko, binigyan siya ng blank check. Bahala ka na dyan. Alam ko, ganun yung... Well, that's a pretty big blank check. If Jesus agrees to Dante Marcoleta being a Blue Ribbon Committee, and consequently, the results of the investigation is going to be directed towards Yes, the administration. Sana hindi maging bouncing check. Okay. Dahil pag yung check, yung blank check ay medyo hindi maganda, yung mga alam mo naman sa Senate, you just need 13 votes para mapagtangka, di ba? Tanggal. Yes. Ipad ka agad. Yes. Okay. Almost overnight, nangyayari yan. Sorry. So, Environment, Camille Villar. Finance is Win Gatchalian. Foreign Relations is, take a guess. I mean, Of course. Games and amusement. Ito baka this will be an important position, especially with all the investigations on online gambling. See Erwin Tulfo for games and amusement. Health is Bongo, of course. Higher education is Alan Cayetano. Labor is Amy Marcos again. Justice, Human Rights, Alan Cayetano. Local Government, JVS Ejercito. Migrant Workers, Rafi Tulfo. Defense is Jinggoy Estrada. Public Information, Mass Media, Robin Padilla. Public Order and Dangerous Drugs, Bato de la Rosa. Mahalaga yun, dahil defender ng Tokhang si Senator Alan Peter Cayetano at siya yung head ng Committee on Human Rights. yeah. Oo nga, no? Justice and Human Rights. Mismo sa United Nations, dinepensahan niya yung Tokhang. Mismo sa, whenever he gave interviews overseas to foreign media. So, yan yung Remember that interview that he did with Mehdi Hasan? Mehdi Hasan, yeah. That was interesting. Nung prinesya na, how do you know all those that you killed are drug users, you never drug investigated pushers? them. Exactly. Yeah, so that. Interesting interview. Pero, hindi ako tumawa katulad mo. Actually, si Alan Cayetano has 3 chairmanships. Okay, so the first is higher education, and then justice and human rights, and then science and technology. So tatlo. That's a lot. Ways and Means went to his sister, Pia Cayetano, and then tourism, JV Ejercito. Sustainable Development Goals, Pia Cayetano. Sports is Bongo, and social justice is Erwin Tulfo. Public Works, Mark Villar. Si Rafi Tulfo, ano? So now the siblings, the Villar siblings, we've got Mark Villar chairing Public Works and Camille chairing Environment. And then on the other hand, you have the president saying, papa-investigahan natin yung prime water. How would that work? Right? I don't know, I'm just... Papa-investigahan din yung flood control. Nga. He just promised it. Sabay palakpakan sila lahat. Daming papa-investigahan. Okay. Teka, may reporter tayo. Have faith. Have faith. Let's bring in our mojo. We have mobile journalist Merimon Reyes from the Senate. Merimon, kamusta nangyari dyan sa Senate caucus? Hindi ka ba nabulol? Magandang hapon sa inyo. Saktong-sakto lang dahil before mag-start itong pangalawang sesyon ng Senado, nagkaroon nga ng caucus itong mga senador. Pero ang nasabi lang sa atin ni Senator Joel Villanueva, kasi nakapanayam natin siya ng mabilisan bago mag-start itong session, very productive daw yung naging caucus nila. At yung ginagawa daw nila ngayon pagdating doon sa priority bills is nag-a-adjust daw sila. Pagka kunwari may isang senador na may enlisted na 3 gusto nga priority bill, tas may nakapareho, magkakaroon ng adjustment para hindi rin siya paulit-ulit and para mas marami raw yung malalabi. Samantala, earlier naman, nagkaroon din ng press briefing kasama naman si Senate President Jesus Escudero at Matik, isa sa pinaka-natanong natin sa kanila ay ano nga ba yung magiging direksyon ngayon ng Senado tungkol dito sa impeachment case laban kay VP Sara na dinesisyonan ng Supreme Court na unconstitutional. Ang sabi ni SP, kung personal na opinion niya lang daw, nakapag-desisyon na ang Korte Suprema at whether or not may agreement ang isang tao dito or wala,
dapat daw itong sundin. Plus, nakalagay din kasi doon sa decision na mula't-mula wala raw jurisdiction ng Senado doon sa impeachment case. So, kung sakali man, kailangang mapag-usapan nito at pagbotohan ng mga senador bilang isang collective body. Pero ang nasabi ni SP, para raw hindi nga sila makita na lalabag doon sa desisyon ng SC o ng Korte Suprema, gagawin daw nila yun dito sa plenaryo. Hindi na bilang impeachment court. Pero then again, personal na opinion niya yun, depende pa rin daw talaga ito sa magiging desisyon ng mayorya. Nung natanong din natin si SP kung gaano katagal kaya natin hihintayin bago marinig yung final call talaga ng Senado, hopefully within the next few days daw kasi hindi rin naman daw nila pwedeng patagalin pa yung magiging desisyon nila. Patungkol naman doon sa possible filing ng House ng motion for reconsideration, ang nasabi ni SP dito, titingnan daw nila kung magpa-file ba or hindi. Pero historically speaking, sa experience nga raw ni SP bilang isang abogado, medyo makamahirap na magkaroon ng reversal doon sa decision ng SC na for the case of VP Sara, yung impeachment laban sa kanya is a unanimous decision. So yun yung personal na opinion ni SP. Makikita natin at nasabi rin pala ni Senator Joel Villanueva na anytime ngayon, pwera na lang kung magkaroon ng suspension na talaga ng session, is meron daw isang, ang nagsabi yata nito si Senator Mig Zubiri, meron daw isang mag-raise ng motion to dismiss na raw itong impeachment. Though wala sa ating nabanggit na pangalan, so isa yan sa aabangan natin ngayong araw. Pero then again, overall, sinasabi nitong mga senador, depende pa rin daw talaga ito sa magiging decision o boto ng mga senador bilang isang collective body. So in other words, pagbubotohan pa nila. Kasi I'm a bit confused there. Are they going to follow the Supreme Court ruling or are they going to decide independent of the ruling and therefore vote on it? Kasi if they vote on it, that basically means that they think that they have greater power than the Supreme Court ruling. So Ed, naghahanap ka ng clarity. Tama yan, Bo. Kasi ngayon, nakausap din kasi natin si Senadora Risa kahapon. Ang nasabi niya, hindi raw sila titigil doon sa ruling lang ng Supreme Court. So, meron pa rin pagkakahati-hati ng opinion pagdating dito sa impeachment case. So, may ilang nagsasabi na ipagpatuloy na, susundin na itong Supreme Court ruling, tulad na nasabi ni SP Cheese. Even sila Senator Joel Villanueva, nasabi nga nila na ito raw talaga yung nakikitang direksyon ng Senado, even nung 19 Congress pa kung saan rumorolyo itong impeachment complaint. Pero since, yun nga, kailangan pa rin daw talagang pag-usapan at pagbotohan nitong mga senador kung ano nga ba yung magiging final decision nila. Lalo pa, yun nga, meron pang mag-raise ng motion to dismiss. So hindi rin daw malabo na meron din mag-raise ng motion to continue tackling kung paano nga ba nila tutugunan or ano yung way forward nila dito sa impeachment case. Ang nasabi rin kanina nila Senator Mig Zubiri, parang napag-usapan din na if ever nabigyan pa ang mga senador, parang agreement nila is bigyan pa sila ng oras na aralin or mapag-usapan pa nga ng mas malalim itong impeachment case plus yung ruling ng Supreme Court. And yun na, doon na natin makikita kung ano yung magiging desisyon nila. Pagpapatuloy ba? Hindi. Anong mangyayari kung mag-file ng motion for reconsideration ng House? I raise that question kasi theoretically, if they're going to vote on it as a body, theoretically they can also vote to continue. Tama, Bok. Tama diba? Yan. Kasi nga, correct. Well, even bawa sila Joel Villanueva na pro-dismissal dati, nung lumabas yung Supreme Court decision, sabi niya ay co-equal branch sila, kaya pwedeng i-continue. So, galing nga mismo kay Joel Villanueva. Tama yan, Bok. At saka yung isa pa kasi nga tinitingnan dito ng mga mambabatas is yung sinasabi executory na ano nga nitong Supreme Court ruling. Pero nasabi nga ni Senadora Risa, pwede pang magkaroon ng, hopefully magkaroon pa ng pagbabago sa magiging flow nitong impeachment case. So, asahan natin, tulad ng sinabi ni SPG, sa mga susunod na araw, tatalakayin talaga nila itong impeachment case. Pero today, babalikan natin if ever na natapos na. Meron nga raw isang senador na mag-raise ng motion to dismiss. Ano yung laman ng MR kasi ay sinasabi, medyo may problema dun sa factual basis nung dismissal. Mukhang yun yung laman ng MR. Kaya kahit final and executory yung nilabas ni Justice Marvick Leonen, baka may maliit na chance na 0.5% na if itignan yung factual basis ng MR or baka maging 1%. Okay. Hindi ko sigurado. Raymond, what's the significance of the August 6 date?
Actually, bakit yan, doon? tinatanong natin yan, Reg, dito mismo even kanila Senator Joel Villanueva, pero wala sa ating pinaunlakan na impormasyon ang sabi, if ever man lahat daw ng iba pang mga detalye tungkol dito, magagaling daw kay SPG. So even ngayon, itong mga nababanggit nga na date na August 6, titignan pa natin kung anong mangyayari. Parang may caucus na yan ang napag-usapan yung August 6. Yeah, but why so Nandun far pagbobotohan. away? Ha? Diba? Dahil babasahin pa nila yung 100 pages. 95 lang o 97. 97 pages. yeah. Which presumably they had time to do it. Nabasa ko na eh. Oo nga Hindi, ikaw learned ka eh. Presumably a lot of people would have Paano hindi read lang it. kasi dapat basahin, dapat maunawaan. Naman. Diba? Tumpak. So the point is mukhang may debate nga on it. They will debate, they will read, they will debate, they will vote. So they are voting on it. Buti Therefore, pa sila, no? not Dahil parang yung Supreme Court, walang debate. well, Sabi ni Chief I Justice will- Pangaliban. Sige Sabi, na. hindi, sa akin ka nang galing yun. Kay Chief Justice Pangaliban yun. we'll let Mary Mon go. Thank Ay, you. teka, may tanong pa ako isa. Meron, kahapon sa SONA, siyempre, yung huling reference ng Pangulo is, I will return any budget for 2026 that is not aligned reenacted. with the, I suppose, the vision of the administration. Even if I have to deal with the reenacted budget, I'm willing to do Pero that. mukhang nakafocus yun doon sa investigasyon, yung audit ng mga flood control. Hindi, iba pa yun. Doon niya dinikit eh. Dumikit kasi of the vetoed provisions dun sa 2025 budget, Most of it was 95 flood projects control. are flood control projects. 95. So my question is did any of the senators feel alluded to when he spoke of Nag-standing ovation lahat eh. Oo, nag-standing ovation. Lalo Wala na bang hindi ba sila tinamaan nung pinag-usapan yung pag kinalikot nyo masyado yung aking budget, hindi ko tatanggapin yan at hindi ko pipirmahan? Parang hindi. Bok, yung ilang mga nakausap natin, for example, Senadora Risa Ontiveros kagabi, mismo bago siya umuwi, kinamendya naman na notable nga raw na nabanggit dito sa SONA ni Pangulong Marcos yung flood control at yung iba pa nga mga problema nga pagdating dito even sa water service providers. Pero kanina, doon sa press briefing, natanong din natin si SP Cheese kasi meron ding mga paratang daw sa kanya na may personal insertions doon sa budget, ito nga mga mambabatas. Pero ang nasabi ni SP Cheese kanina, kung mayroon man daw nagiging adjustments or amendments, parte yun ng kanilang trabaho talaga. Especially kung BICAM, so from the House plus silang mga senador. Pero pinabulaanan niya na may personal insertions daw dito sa budget. So isa rin sa inaabangan natin pag nagkaroon na ng BICAM is yung pagkakataon talaga na tayong media, makita natin siya, ma-broadcast din natin siya. And yung inaabangan natin pagkakataon na even yung public ay baka magkaroon din ng opportunity talagang matutukan itong budgeting. Ang balita ko ay si Senator Ping Lacson. Yan yung kanyang unang privilege speech. Yung mga insertions na yan. He wants an investigation of this year's insertions. This year's. May ganun ka bang indication? May ganun ka bang indication? So far, hindi pa natin ulit nakakausap ang mga senador dito sa loob. Siguro pagkatapos ng sesyon, tsaka natin sila isa-isahin. Kasi so far, ito nga sinasabi mga personal insertions, si SP Cheese pa lang yung nakuhanan natin ng panayam. Pero hopefully, pagkatapos ng session, makakuha rin tayo ng panayam mula sa iba pang mga senador sa loob ng session. Yeah. Specifically on the allegations linking him to the insertion, sabi ni SP Cheese, it's a demolition job against him. Yun lang. I just wanted to add Tama, Reg, at may nasabi pa nga na iniimbestigahan pa raw nila SP Cheese, pero if ever man, baka wala daw sa Kamara nang gagaling itong paratang na to. And nung natanong natin na magkakaroon kaya ng legal action itong team mula kay SP Cheese, ang sabi niya, di naman daw siya gumagawa pa ng gano'n kasi daw bilang politiko, normal na raw na may mga paratang dyan sa left and right. So para sa kanya, pinabulaanan niya, pero we'll see how things go pagka lumipas itong mga araw. Okay. Thank you so much for your reporting, Marymon Reyes. Marymon Reyes, our motto in the Senate. Wala raw personal insertions. Baka merong professional insertions. Wait lang, sorry. Cheese Escudero, on the insertion, says, yun nga, demolition job, and it's being used to tarnish his reputation and block his leadership in the Senate. It's a smear campaign, he says. He admitted to making a budget insertion, but clarified it was a legal realignment or amendment, which falls under Congress's
constitutional power of the purse. He says no government funds were pocketed. Wala naman kasi yung politiko na amin na nag-insert siya. And yung bill banning relatives of Guess natin tumatawa na yung guess natin. Di ba, Mayor? Wala namang wait lang. So bill banning relatives of elected officials up to the 4th degree of consanguinity from serving as contractors or supplies in any government project. We have to see the details of this bill. From what I can see from our reporting, it seems like elected officials lang kasama. Hindi ko sure if kasama yung appointed officials. But in any case, let's we'll parse that bill once he files it. Okay, right now let's bring in somebody who can weigh in on all of this. We've got Baguio City Mayor Benji Magalong today, and who's been very vocal about corruption in government projects. Good afternoon, Mayor. Good afternoon, Mayor. Idol. Good afternoon, Sir Ronald and Reggie. Good afternoon po sa ating mga viewers. Di ba, Mayor, wala namang aamin na politiko na nag-insert sila? O, tama ho yan. Kasi alam ko, nandyan ho sa field na yan. Minsan ho, hindi ako maamin. Yung patakan, di ba? Wag aamin. Wag aamin. Pag nahuli, wag pa rin umamin. Mayor, iba na yun. So what do you think about this bill, Mayor, that Senate President Chiz is looking to file, banning relatives of elected officials up to the 4th degree of consanguinity from serving as contractors or suppliers in any government projects? Is that enough? Well, alam mo, Juan, Reggie, Sir Ronald and Ed, matagal na yan, dapat na. It is a long delayed na proposition and I hope na tuloy-tuloy na yan at may patupad na. Ang importante rito is the execution. Madali lang yung mga proposals pero yung approval and the execution ang importante doon. Natuwa ba kayo, Mayor, na sinabi ni President Bongbong na mahiya naman kayo? No? Tingin nyo may mahiya? Yeah. Alam mo, Sir Ronald, at natuwa ako nung nagsalita siya pero nung pinalakpakan doon ako nalungkot eh. Kasi isipin mo yung mga mismong pasimuno dyan, yung mismong sila yung nakinabang ng husto. Isipin mo sila yung pumapalakpak nung sinabihan sila ni Presidente na mahiya kayo. That is a classic and case of mockery and callousness. Manhid. Hindi na sila nahiya, hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila pero hindi. Pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhid. Mayor, can we back up a bit? Give us an idea kung how it actually works. Yeah, how it works and who is involved. We of course we always hear na mga kontratista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang nabalitaan and ko by what degree? Nabalitaan ko nga, Mayor, hindi ko na sasabihin kung kanino, ay 50 to 60% dun sa politiko, tapos 20% sa contractor. So practically, ghost na yung maiiwan. Matitira na lang ang mga 20%. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, naasahan nila bakal, naging kawayan. So, bakwa lang naman yun. Balita lang. Give us a snapshot, sir. Give us a snapshot from what you have observed. How does it look like? Who makes the money? Well, it starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo kagad dyan, from the very start, may conspiracy na kagad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang depth nung sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede lang gawin 6 meters yan. Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So, ilan thousands and thousands of sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis.
Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening, yun ang mga gustong-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye, yung mga safety barriers, yung mga solar lights. Yan, paborito nila yung solar lights na yan. So, kung titingnan mo, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. Sir, 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. So sabihin na lang natin na average, 25 to 40. So average na lang is 30 ang kinuha. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insurance bond, yan 1%. So 8% na yan, 38% na. Kukunin pa nung implementing agency around 12%, 10 to 12%. Usually yan, nagre-range siya ng 10 to 15% yung implementing agency. So that is the DPWH. So 12% na lang, average. So nakita nyo na siguro, 38 plus 12, that's already 50. 50. 3%. 3% contingency fund. May contingency fund yan na 3% pa. Tapos may 2% pa yan na kalimutan ko na lang. So around 55% na natanggal. So ang naiwan na lang is 45%. Doon sa 45%, hindi pa factored in dyan yung profit ng contractor. Assuming na ang contractor may sense of nationalism or patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya makukuha kagad, hindi niya ma-realize yung profit na yan. Because that will be the retention. So ibig sabihin, kung kinuha niya pa 45, kinuha niya yung 10%, 35% na lang naiwan for the project, actual cost na gagamitin niya. Actual fund pala for the project. Pero 10% nakukuha niya after 1 year. So most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming nakukuha pa siya ng 35%. Ng 5% sa 35%. Naiwan na lang 30%. So in short, yun na lang naiwan sa project. 30% out of the 100%. But Mayor, there is an open procurement system that the government uses. I'm just wondering, like, how do you get around that? Because there's fill gaps, right? So lahat technically ng projects should go through fill gaps. And before you even get to the bidding stage, marami din po yung dadaanan layers of approval, presumably to ensure transparency. So how do people get around that? Well, tignan nyo na lang yung detailed unit price analysis. For example, yung rack netting, no? Because of yung technical working group ng DPWH comes up with the detailed unit price analysis, stipulating therein lahat ng mga gastos, no? Itemized na gastos sa rack netting project. Lalabas doon, 25,000 pesos per square meter. Pero ang totoong actual cost niyan, pag tinanong mo yung mga private contractors na talagang yan ang business nila, ang cost niyan is about 4,300 pesos. Kaya kita mo kagad yung difference. Times 5. 25 to 4,300 pesos. That's about 21,000 pesos ang difference. Kaya kaya na nilang laruin yun. Kaya na nilang kumuha ng 40,000. Kasi approved naman yung detailed unit price analysis. May approval yan. So you're saying, Mayor, may collusion not just among the contractors but as well with the bidding agency or the agency that bids it out. It's structural. It's an highly organized crime. Meron silang kwan dyan PhD. Yes. So are we also saying that even people who work in the procurement agencies are in on it, or they're not doing their jobs well, or pinapalagpas na lang nila All of the above. or all of the above? Alam naman nila na ganun kalaki. Kasi simple lang Titingnan mo yung detailed unit price analysis. Bakit 157,000 ito?
Why don't you come up with a market survey? Malalaman mo kagad na ang taas-taas pala nito. A simple market survey, it will not even take you 30 minutes or 1 hour to talk to suppliers. Ano? Ako, katulad ako, I saw it. Bakit 157 itong detailed unit price na dupa ng solar lights? I spoke to a solar light supplier. Sabi ko, kindly ba i-detail mo nga sa akin yung parts ng isang poste? Yung semento, magkano yan? Yung base plate, magkano yan? Yung poste, magkano yan? Yung mga tornilyo, magkano lahat yan? At yung ilaw, magkano yan? Sabi niya, sir, it will range from 35 to 46,000. Meron na, sir, kaming profit doon. Can you just imagine yung 111,000 per post? And how many thousands and thousands of posts were erected prior to the election? Napakadami ho niya. And that's people's money. Bawat poste, nag-average sila ng kickback na about 111,000 pesos. Readily, pwede mong imbestigahan kagad yan. You can immediately launch an investigation. Doon sa lang sa dupa eh. In comparing it to a cost estimation derived from your market survey. Madali lang yan eh. Kaya lang, walang gumagawa. Bakit? Yun na yun. Your guess is as good as mine. Lahat sila nakinabang. Mayor, sabi ni PBBM, paiimbestigahan niya sa DPWH. Kaya nga eh. Papa-audit niya itong mga flood control projects. No? Anong tingin nyo? Dahil sa pagkakapaliwanag nyo, mga DPWH people ay involved din dito eh. So paano nila i-audit yan? Lalo na, sabi nyo nga, nakatago yan sa ilalim. No? Libo-libo yan. So, optimistic ba kayo na ma-audit ng DPWH? And specifically, he mentioned the Regional Project Monitoring Team. Sila ang mag-a-assess which ones of the flood control projects from the last 3 years either failed, did not get completed, or were ghost projects. Yung project team na to is under DPWH din, correct? No, hindi po. Hindi po. Gusto ko lang po i-clarify. Meron ho tayong Regional Monitoring Office, Project Monitoring Office na under the Regional Development Council. So meron ho yan, independent po yan. Although they can get personnel from the Department of Public Highways to join the inspection. Pero hindi pwedeng solely public DPWH lang magkakanda. Para mong sinabi yung criminal, imbestigahan niya yung krimen. Pero pag iniimbestigahan niya yung sarili niya, hindi naman pwede yun. Kailangan talaga independent body, a third party. And I believe kung yung Regional Development Council ang mag-initiate ng investigation through the Regional Project Monitoring Office, although the RPMO doesn't have the investigative capability, they can conduct a third-party audit. Pero they don't have the investigative capability. Hihingi sila sa NBI, pag meron sila nakita ng mga o kaya sa PNP, pwede na sila humingi ng investigative na assistance. But Mayor, are you optimistic about this investigation? I know, pinalakpakan ng mga tao at may mga natuwa. Kasi those are the right words that people want to hear. But realistically, are you optimistic na may pupuntahan ito? Okay. Sa akin ho, in fairness to the President, ako naman minsan critical ako. Usually critical ako. Pero in fairness to him, maganda yung intention. Pero hindi ba ako kayo nagtaka bakit pumalakpak sila? Kasi alam nilang mahirapan silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Dahil yun ang arrangement eh. Sindikato eh. Organized crime nga eh. Tatanggapin nila yung advance na 20%. Hintayin pa nila yung remaining na 15 to 20%. Wala silang pipirmahan. Tatanggap lang sila ng pera. Kaya anong ebidensya mo doon? Magsasalita yung contractor. Definitely hindi magsasalita yung district engineer kasi bagman yun eh. Kaya yung contractor, kung willing yung contractor na mag-execute ng affidavit, and again, assuming na nag-execute siya ng affidavit, I've been the head of CIDG, ano yung corroborative evidence naman? Kailangan din yan. Kaya mahirap, kaya pumapalakpak sila dahil alam nilang mahirapan siguro silang ipinpoint eh. Ganun na lang. Kaya nga sabi ko, height of mockery and callousness yung nakita ko doon kahapon. It will be hard to pin down to the
lawmakers or government officials. It will be hard to connect it to the specific government official. You are absolutely right, Reggie. One thing about the congressmen, they share best practices, especially how to evade the law. May doctorate. Meron silang some of them are already graduate, doctorate degree dyan. Mayor, kayo po dating CIDG chief. Kung kayo imbisigan nyo to, paano nyo gagawin? At paano nyo pa-prosecute? If you had free reign. First is you have to secure all the pieces of evidence, especially the documents. Ganon din ang ginawa. When I was in charge of the investigation ng mga NIA project, the first thing that we did was to secure all the documents regarding a project. At isa-isa namin pinag-aralan lahat yun. Doon namin nakita na ang dami palang ghost projects dyan sa NIA. And to think na we're just hitting the tip of the iceberg. The irrigation. Yeah, National Irrigation Administration. For the viewers. You have to exploit the documents. Document exploitation ang tawag doon sa investigation. Pero sir, yung mahirap dito, sabi nga ninyo, wala namang pinirmahan yung mga pinakamalaking kinita. So, how do you proceed from there? Kailangan talaga kumbinsihin yung mga contractors to testify. Testigo. Yes, talagang testimony. And you have to, reduce it into writing. Affidavit. Kailangan mo yung affidavit. And threaten them na sila maipit. Kailangan lang talaga a set of pieces of evidence that would, sabi natin, that would reasonably indicate that there's a collusion, conspiracy. Yun na importante dito. There are some people who say they feel like corruption has gotten worse under this administration. Ikaw, Mayor, you've been looking at corruption in government projects for a long time. What do you think? It's something beyond one's imagination. Yun ang description sa akin ng someone in government. Someone who is very quite familiar with the dynamics of corruption. Sila mismo nagsasabing kakaiba. Even I've been invited sa iba-ibang mga events as a resource person by several reputable na mga organizations, business organizations. And they themselves mention na kakaiba ang level ng corruption na yun. Even people inside Congress na kakilala ko, they are telling me na kakaiba, sir, ang level ng corruption niya. Sorry, sir. Let me just pivot quickly kasi we have to ask you about the landslides after the last, the very stormy week we had last week. Kamusta na po yung situation sa Baguio? And any updates on that? Well, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan dito. Ngayon napakalakas na uli ng ulan. This is brought about by the monsoon rains and yung habagat na tawag natin. And we have already counted about 71 landslides since the time na nag-umpisa yung Crising, Dante, Emong at itong mga bagat na ito. At we're still counting. Marami pa. Araw-araw nagkakaroon kami ng soil erosion dito sa syudad ng Baguio. May nakukuha ba kayo, Mayor, para dyan sa tulong sa landslide? Halimbawa, mismo Baguio, binabaha, di ba? Nakita ko minsan yung tawag dito, yung lake sa Baguio na umapaw, no? Meron din ba kayong mga flood control projects yan na effective? Wala ho kaming mga flood control projects dito. Except for the drainage system, most of the time po, these are funded by the local government units. I've been requesting flood control projects from the PWH, pero wala pong kaming massive na flood control projects. Mas gusto ho nila yung asphalt overlay, mas gusto ho nila yung road projects, road widening, solar. Mas gusto ho nila yung cat's eye at yung mga solar lights. So you're mas saying gusto nila yung road opening. So you're saying hindi po kayo nabibigyan ng budget? Ang hirap pong makakuha. Alam mo, swerte na lang na nakakakuha kami ng budget sa mga senators. Swerte na lang. Sa senators kami nakakakuha ng budget namin. Ng dagdag na budget. Of course, we have the NTAs, pero yung
nakakakuha ka ng, let us say, 1 billion, 2 billion para sa infrastruktura that will be managed by the local government. Wala po yan. Wala ko kami nakuha dyan. Talagang we have to rely on our own budget and at the same time help from the senators. Yung naman, yung DPWH dito, yung district engineer, meron naman silang sariling mga project dito na usually hindi naman coordinated sa amin, kanya-kanya sila. Gumagawa sila ng mga project na for some reason, nagugulat na lang kami, walang konsultasyon sa amin, walang public consultation. Ang kausap lang nila, yung congressman nila, ganun lang po yung nangyayari. Pero mababago siguro ho yan pag ngayon ho na ang aming congressman si Mayor Dumogan na, former Mayor Dumogan. O yan. Mayor, may mga proposal ngayon sa Congress at saka sa Senate para gawing open yung BICAM, no? Maging participative yung budget process. Tingin nyo, this will make a significant difference dito sa usapin ng corruption? Yes, it will be a big difference, Sir Ronald. Unang-una, that is actually one of our advocacy sa ANIM at sa Mayors for Good Governance. Dahil if you look, we have studied extensively yung 2025 GAA, no? And we saw how it was mangled by Congress, no? By the small BICAM, no? Kayo na lang bahala mag-isip po kung sino yung member ng small BICAM. It was mangled. Kaya nga yung word namin, it was manipulated, it was disfigured, it was not only mishandled. Ganun ho, katindi yung ginawa ho nila yan. And that's the reason why one of our advocacy is a full transparent BICAM meeting na dapat talagang open to the public para makirinig natin, pakita natin ano yung mga decisions nila dyan sa BICAM. Kasi ngayon puro closed door lang. At alam nyo ba na hindi basta-basta pwedeng makapasok doon sa BICAM? Oo. That's something that we're also pushing for, Mayor, kasi at some point the media has to leave the room, diba? So we're also pushing for full BICAM. But we're gonna have to leave that there for now kasi sorry, sir, we've run out of time. But thank you so much for talking to us. We'll have you another time again to come back. Isang maliit lang na tanong. Hindi na pwede, sorry. May binanggit kasi sinabihan na ako na overtime. So sorry, sir, overtime na daw tayo according to my producer in my ear. Hindi, malagay yun yung anim. Thank you for talking to us, Baguio City Mayor Benji Magalong. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. You are watching Storycon on One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Stay with us. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay, still with us. Ronald Llamas, a resident political pundit slash heckler. Slash. Something else. Slash something else. Pero tayo, 4:52 na. Oh my. I don't know, man. I'm just listening to the order. Sabi sa akin, rap na, OT na, tapos ngayon. We had a good discussion kasi with Benji Magalang. We wanted to pursue some more. So kakaibang corruption ngayon is said. Nabanggit kasi ni Mayor Magalong na bahagi siya ng Mayors for Good Governance at saka yung ANIM. It's a group of maraming mga ex-generals. So, gusto sana natin tanongin. Ex lang ba o ano? Mahirap kasi Can't be active. Can't be active. Tanggal ka. Cannot be active in public. Tanggal ka. Kaya gusto sana natin tanongin, ano ba yung plano ng ANIM? Paano naglabas sila ng meme? Crossing the Rubicon. Alam mo naman, pag sinabing crossing... Caesar, ha? alam mo naman, pag crossing the Rubicon, tinawid dyan ni Julius Caesar, inabolish niya yung Senate. Very symbolic. But he seems, I mean, he's very critical, pero it seems like he's a bit hopeful na sana President Marcos sees this through. Hindi lang, talks about it. It's going to be hard, though, of course, to do the audit from the past sabi nga, but the people who really are making all the money, or a big third of the money, 35 to 40%, are the ones who don't have anything on paper. Ito kasi yung pananaw ng principal tsaka ng student. Yung principal mas hopeful. Yung student baliktad nga dapat eh. The student has to be hopeful. The principal is skeptical. I'm skeptical because there's no paper trail. Kasi how will you tie it to the big fish, right? Yeah, and then it becomes a he said, she said. Correct. And then it will drag out in years in the courts. Sino ba talaga mag-iimbestiga? Publicly sinabi kasi ni Presidente, DPWH. But there is one thing that he said that I like, which is
step 3 in that whole process, which is ipapublish nila lahat ng names. Shame nila. So magne-name and shame tayo, which we hadn't done before. Meron ngang PhilGeps, Pero as I was telling Mayor Magalong, pero mahirap kasi when you go to PhilGeps, the online procurement site, mahirap hanapin isa-isa yung Alam ko, ano may ba itong rally sa flight Supreme control. Court may malaki silang banner na shame. Shame. So, Iba naman yung picture naman yun eh. Pero nga, mag-shame game ka, but whose names are going to come out? The contractors. The Kasi they're the contractors. easy names they're the to easy- publish. sila yung may targets paper eh. trail eh. They're the easy targets. Yung mga politiko, wala. Sila May yung firewall yun. Sila yung nag-sign May firewall yun. ng kontrata. But when you... Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga contractor ang magiging whistleblower. Dahil sila maiipit. Yeah. Diba? Parang yung Napoles. No, yung Napoles, sino ba yung kanyang Si Ben secretary? Hurloy. Ben Hurloy, may listahan siya. Yung mga contractor, may listahan niya. Kung But sino remember, ang- si Napoles is a private person. Here, you're talking about people in office. Hindi, I mean the contractors. Mga contractor yan eh, sila I know. Napoles. But si Napoles, yun nga, is a private person. So it's relatively easier to testify against her. Imagine mo, if you're a contractor, you're going to testify against, for example, a sitting Sitting congressman. official. Pero Yeah. 3 senador ang nakulong eh. Diba na Napoles? For a moment. May iba din nakalabas na. For a moment. Ilang taon din naman. May iba din bumalik na sa pwesto. Pero nga sinisingil, hindi naman nagagawa. Okay. Actually, 4 na powerful senators. OD na daw talaga. Oh, yeah, sige, sige. Thank you so much for joining StoryCon today. Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.